Tambalustay! Napahingi ng tawad sa taong bayan. What the heck is this? For the first time in the history ng Pilipinas, mga kababayan ko, Tambalustay humingi ng tawad. Wow! Ang galing! Malupit! Ang tindi! Usapan natin. Eto, ang balita ngayon. Inanunsyo ng opisina ni Vice President Sara Duterte na wala na silang budget para sa Medical and Burial Assistance Program. Hindi malinaw sa statement ng OVP kung ibig bang sabihin ay ititigil na nila ang naturang programa. Ayan. Ito pag-usapan natin to. Maganda to, mga kababayan ko, ha? Maganda to. Binigyang din ng opisina na walang inilaang pondo para sa programa sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa dulo, nagsori pa ang OVP sa anilay abala. Yan, abala. Buti alam nyo. Base sa website ng OVP, mahigit 187,000 ang natulungan noong 2024 sa kanilang Medical and Burial 125,000 ang konti. Assistance Program. Ngayong taon, 753 million pesos ang kabuuang pondong ibinigay sa 753 million pesos. opisina ni VP Sara. Okay. Sabi noon ng bise, nakahanda silang magtrabaho kahit pagawing zero ang kanilang budget. Bakit hindi nyo gawin ngayon yan? Sige, ganito. Narinig nyo, ha? Bakit hindi pa kahit langin zero? Okay, sabayan natin. Ang sabi sa balita, mga kababayan ko, nagsorry ang OBP, hindi na sila makakapagbigay ng burial assistance. Mga medical assistance, hindi na makakapagbigay, mga kababayan ko. The reason why, kasi tinapyasan sila ng budget. Okay. Ngayon, ang tanong ko dito, mga kababayan ko, ang tanong ko lang, ha? May grounds ba ang OBP para pasukin ang pagbibigay ng burial assistance at medical assistance sa taong bayan? Sakop ba ng OBP yung trabaho na yan? Yun ang magandang tanong dito, mga kababayan ko. Yan ang pinakamagandang tanong. Mga kababayan ko, tanongin nyo. Yan talaga pinakamaganda, promise. Ang sagot ko dyan, tama yan. Alam nyo kung bakit? Unang-una, Tambi, hindi nyo trabaho ang pagbibigay ng burial assistance. Hindi rin trabaho ng OBP ang pagbibigay, mga kababayan ko, ang pagbibigay ng medical assistance. Ang dapat na humagawa niyan, hindi po OBP, DSWD. Di ba, mga kababayan ko? Balik tayo dito sa topic na to. Tama po, kasi aminado na ang na napeperwisyo nila ang tao. First of all, ang ginagawa ng OBP sa totoo lang, nitong administrasyon ng OBP na to, yung pagbibigay nila ng ayuda doon sa mga tao, kagaya ng pagtulong niyan. It's a simple premature campaigning. Tama lang po, natanggalan po ng pondong malaki at sobra-sobra ang OBP. Sapagkat, mga kababayan, hindi naman po sila dapat namimigay ng burial assistance. At hindi po sila nagbibigay ng medical assistance. Dahil trabaho po ng PCSO, DSWD ang mga naturingan na hinihinging pondo nito. Ngayon, humingi ng dispensa itong si Tambalustay sa taong bayan dahil hindi na daw nila magagampanan yung kanilang tungkulin kasi tinapyasan daw po sila ng budget. Sabi niya, kayang magtrabaho ng OBP. Mga kabayan, you must listen. Kayang magtrabaho ng OBP kahit daw zero budget. Well, mga kababayan ko, I challenge Vice President Sara Duterte. Yang budget mo sa OBP, ipasok mo ngayon yan sa pagtulong mo.
Sabi mo, di ba, kayang magtrabaho ng OBP kahit zero budget? Pwes, yung budget na binigay sa inyo, ipasok mo dyan sa ginagawa ninyo. Sige, mga kababayan ko. Di ba? Yan ang pinakamalupit na ano doon. Kung talagang para ka sa taong bayan, kung ikaw talaga ay para sa mamamayang Pilipino, gawin mo nga yan. Sige nga, tignan natin. Sabi nyo, kayang magtrabaho ng OBP, di ba? Kahit zero budget. O ngayon, sige, nangangailangan ng tao na mga humingi ng tulong sa'yo. Ngayon, ang tanong ko dito, sige, yung budget na binigay sa'yo ng gobyerno, gamitin mo dyan. Sa burial, sa pagpapagamot sa mga medical assistance. Sige nga, gawin mo nga yan. Mga kababayan ko, yun ang pinakamaganda po ditong mangyari, mga kababayan ko. Ang tanong, gagawin ba ni Tambi yan? Hindi niya gagawin yan, syempre. Yabang lang yung sinabi niya doon sa sinabi niya, kaya magtrabaho ng OBP kahit wala kaming budget. O sige, tanggalan natin ng budget ang OBP, laan natin doon sa pagtulong. Yang 700 na million na pondo ninyo, ilaan nyo nga dyan, ilaan nyo dyan ngayon sa pagtulong nyo sa mga tao sa burial assistant at sa medical assistant. Now! Di ba mga kababayan ko? Total naman, ganyan naman ang ginawa ninyo. Kasi ako, naniniwala ako ganito eh. Hindi naman talaga dapat na may project na ganyan yan ng OBP. Hindi naman sakop ng OBP ang ano eh. Hindi naman sakop ng OBP yung medical assistant, burial assistant. Ang trabaho kasi ng OBP, mga kababayan ko, being a vice president, mga kababayan ko, humaligi sa Pangulong Bongbong Marcos. Tumulong at maging representative ni PBBM. Hindi yung pagbabantaan na papatayin. Tama? Tama ba ako, mga kababayan ko? Kasi ang trabaho kasi ng OBP, tumulong sa ating presidente bilang ikalawang pangulo. Magtrabaho ka naman. Di ba mga kababayan ko? Yun ang trabaho ng OBP. So ngayon mga kababayan ko, hindi po trabaho ng OBP ang mamigay ng burial assistant at medical assistant. Mga kababayan ko, quote and quote, ang trabaho ng OBP ay tumulong sa gobyerno, humaligi sa Pangulo, at kung sakasakali man, wag naman sana, may mangyari kay PBBM, dun ka pa lang pwedeng umastang presidente. Okay? At higit sa lahat, ang trabaho mo ay tumulong kay Pangulong Bongbong Marcos bilang ikalawang Pangulo. Hindi yung pagbabantaan mo, no joke, may kinausap na ako pag may nangyari sa akin. Itumba mo at gurgurin mo si Bongbong Marcos. Si Lisa, sama mo na rin si Martin Romualdez. Di ba? Hindi yan ang trabaho ng OBP. Ang trabaho mo, alamin mo. So ngayon, mga kababayan ko, di ba? Ngayon, mga kapatid, yan ang nakikita ninyo. Yan ang nalalaman ninyo ngayon. O, ngayon naliliwanagan yung mga kababayan natin ngayon. Naliliwanagan sila. Di ba? Yan ang trabaho eh. Tuloy natin to. Tuloy. Ang netizens naman, hindi maiwasang ikumpara si VP Sara sa sinundan niyang si dating Vice President Leni Robredo na mas maliit ang pondo noon pero nagawa pa rin ipatupad ang parehong proyekto. If we comparison Sara Duterte to Leni Robredo, there is a biggest difference. Kahit nalutang si Leni, mga kababayan ko kung minsan, sorry sa mga kakamping ka, lutang kasi tawag namin doon eh. Kahit nalutang-lutang yan si Leni, si VP Leni, nakakatuwa pa rin kasi nagawa niya ng paraan yung budget na kailangan. Oo, nagawa niya ng paraan yung mga budget na kailangan. Alam niyo anong ginawa ni VP Leni, mga kababayan? O to, para malaman niyo ha. Yung mga gumawa siya ng non-government organization o NGO na sinuportahan ng mga businessman na hindi siya binibigyan ng tamang budget ni Duterte, sinuportahan ng mga businessman. Ngayon, tinutulungan si Leni sa kanyang mga adhikain, nagawa niya yon.
Nakapagbigay si Lenny ng burial assistant, nakapagbigay siya ng medical assistant doon sa mga lumalapit sa OBP ng kahit na maliit ang budget. Kasi tinulungan si Lenny Robredo ng mga malalaking tao. Unlike dito kay Tambalustay, laki na ng budget, laki pa ng kickback. Diba? Alam mo, kahit may tampuhan si Lenny at si Bongbong Marcos, mga kabayan si Presidente, ibalik nyo na lang kaya si Lenny kaya maging Vice President ulit. No? Agree ba kayo mga kababayan ko? Ibalik na lang si Lenny Robredo bilang Vice President, mga kababayan. Kung ako tatanungin nyo, mas working Vice President pa si Lenny Robredo kaysa kay Sara Duterte. Si Sara, wala akong nakitang progress, mga kababayan ko eh. Puro, pagdating sa pera, issue eh. Pero natutuwa ako kay Lenny kasi hindi nasangkot si Lenny Robredo sa usaping pera. Pero pagdating dito sa busy natin, nasasangkot sa usaping pera. Yes, live po ito. Tuloy. Oy, teka. Ano ba ito? Nag-showbiz na kagad. Nag-showbiz. Oh, di ba? Totoo lang ako, mga kababayan ko. Nakakatuwa lang. If we comparison Lenny, mga kababayan ko, malayo. Mga kababayan ko, agree ba kayo? Ibalik na lang natin si Lenny. Oh, total naman, okay na sila ni BBM eh. Oh, okay na sila ni PBBM. Okay na yon. Bati na sila eh. Balik na lang natin si Lenny kasi si Lenny madiskarte. Madiskarte din naman si Sara, mga kababayan ko. Kayo naman. Huwag nyo namang inaaway. Ewan ko. Madiskarte naman si Inday. Diba? Nakadiskarte nga ng confidential fund eh. Diba? Madiskarte, diba? Dumiskarte nga ng Mary Grace Piatos. Oh. Dumiskarte nga ng Kokoy Villamin. Di ba mga kababayan ko? Kokoy Villamin. Oh. Mga kababayan, di ba? Imagine niyo jumip-back ba ng mga ganong klase, di ba? Madiskarte rin to si Sara Duterte. Marunong mag-generate ng 125 million in 11 days. Oh, bakit? Si Lenny Robredo, mga kababayan ko, bakit pinupuri ko si Lenny? Baka sabihin nyo, sip-sip na naman ako, sip-sip ako kay Madam Lenny, kay attorney. Oh, ito nyo naman si Lenny, mga kababayan ko, hindi nasangkot sa pera. Diba? Oh, correct me if I'm wrong. Oh, agree ba kayo? Diba? Oh, hindi nasangkot sa pera si attorney Lenny. Oh, hindi siya nasangkot sa pera, unlike dito, mga kababayan ko. Wala pang 3 taon sa posisyon, mga kababayan ko. Sunod-sunod na issue, 125,000 in 11 days. Meron pang 7 days. Oh. Saan ka pa? Dito ka na. Mga kababayan ko. Diba? O, yun ang pinakamagandang tanong dun at matinding tanong dun. Mga kapatid. O, ngayon. Mga kababayan ko, nakita nyo na. Mga kababayan, simple lang naman tayo. Mga kapatid, di ba? Oh, tayo nagsasabi lang dito, diretsahan kung ano yung totoo. Ako, mga kababayan ko, mga kababayan ko, gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga kapatid, na eto nga, nagsisisi nga itong OBP. Sara, sa sinundan niyang si dating Vice President Lenny Robredo na mas maliit ang pondo noon pero nagawa pa rin ipatupad ang parehong proyekto. Nakakahiya, di ba? Pareho sa pondo pero nagawang ipatupad ang mga proyekto samantalang ito sobra-sobra ang pondo. Gusto pa ng di ba? Gusto pa ng era, mga kababayan. Oh. Ganun talaga. Mga kababayan ko, ganyan talaga. Oh. O ngayon, alam nyo na, mga kababayan ko. Kaya maging aware kayo, ha? Huwag nang magpabudol. Sa January 18, sama-sama tayo, mga kababayan ko. Tumayo tayo at sumama tayo sa laban ng taong bayan kontra sa mga magnanakaw ng pera ng taong bayan.
Kaya po muli mga kababayan, wag na wag nyong kakalimutan ang petsa't araw na yan. Dahil magsama-sama tayo at magkaisa na tayo, ilaban na natin ang dapat ilaban sa darating na January 18. Kaya po mga kapatid, once again, impeach Sara Duterte.